Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po nang aabutin ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Tayo po ngayon ay March 16, 2025 at ganap na pong alas 9 ng umaga ito sa atin sa buong Pilipinas. Tayo po ngayon ay naka-live ito po sa Facebook at gusto lang nating ituloy yung ating nakaraang live nung nakaraang linggo At ito po ay ikalawang bahagi noong sinasabi ho doon sa Gawa 2:39 Ayan, magandang umaga Sister Gina Makoko. Ito ho ay naging paksa natin noong nakaraang linggo hinggil po doon sa isang vlog, Lahing Tapat, Iglesia ni Cristo. Sana naalala pa nung ating mga kapatid na nakapanood ng ating live. Siguro naman ngayon medyo tama na yung oras natin. Ayan, alas 9:01 na doon sa cellphone ko ganun din. Siguro tama na tayo ngayon. So itutuloy lang ho natin yung ating umpisahang paksa. At kung lulobin ni Abay Hawa ay tatapusin din natin ngayong araw na ito. Yang paksang yan para sa susunod na linggo ay ibang paksa naman ang ating pag-uusapan. So doon sa Gawa 2:39, ulitin ko yung basa sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Pag ito ho yung ating pagbabatayan, ito ho ay sinabi ni Pedro. Sinabi ito ni Pedro doon sa angkan ni Israel, doon sa 36. Gawa 2:36, pakatalasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Yahweh na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito'y nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahweh. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo, sino ang tinutukoy? Doon sa 36, angkan ni Israel. Ni Jacob, Sa inyo ang pangako, sa inyong mga anak, hindi ho 20 kundi isa. Sa Israel, angkan ni Israel, at sa kanilang mga anak. Kasi doon sa paliwanag nung Lahing Tapat na vlogger ay ito, i-quote ko lang. Sabi niya, doon sa Gawa 2:39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, capital letter yung mga sa inyong mga anak, sa lahat ng nangasa malayo, puro capital letter ang ginamit. Maging ilan man, may diin. Ito po ang tatlong grupo na bahagi na ipinakilala. Tatlong grupo para sa kanya, dito sa vlogger na ito, o doon sa lumikha nitong page na ito, ay tatlong grupo. Sabi niya, sa inyo, Hudyo, ikalawa, sa inyong mga anak, mga hintil. Di sala na. Sala na, Bakit? Sa inyo at sa inyong mga anak, hindi mga anak hintil. Sala.
maging doon sa mga nangasa malayo. Ayan. Ba? Ano yung mahina? Magandang umaga, Sister Gina Macargina, Carlo Roll, Emiliano. Mahina ang audio ko. Teka. Teka ha. Okay. Testingin nga natin, medyo mahina pa rin ba o okay na? Ano nga po? Brad Nino Dimitillar, Carlo Roll. Nino Dimitillar, okay naman po, bro Carlo. Gawal, Jeloy Pritz. Magandang umaga. Sister Shirley Reverisa, magandang umaga. Sister Loren Paulan. Carlo Roll, sa akin po, sobrang hina. Brad Sam Rotoni, magandang umaga. Sige nga ho, paki-komento nga kung ano po ba yung aking nilaksan ko na ho eh. Kung okay na ba ho yung sound. Sister Chris de la Cruz Kim, magandang umaga. Paki-komento nga ho. Brad Wilfred Bedes. Teka, 90 ano na to? Itong aking yung aking volume mixer. Ayan na oh. Ayan. Sinagad ko na. Tingnan natin. Mahina pa rin ho ba? Sabi ni Brad Wilfred Bedes, ok naman po yung sound, Brad Eman. Baka sa mga cellphones na lang natin, kaya hindi kaya ho. Sige, tuloy na natin. Pero yan, naka 100% na ho yan. Yung volume niyan, 100% na. Brad Nino Dimitillar, rinig po. Sige, tuloy na natin. Wala, sagad ko na ho. 100% na ho yung Sister Chris de la Cruz Kim, ok naman po sound. Ayun. So baka doon sa mga cellphones na natin, no? So tuloy na ho natin, no? Yung ating ginagawang pag-aaral dito sa Facebook Live. Troy Corsiga, Bradnel Umali. So sabi ho doon sa Gawa 2:39, doon sa lahing tapat, Iglesia ni Cristo, yun daw inyo, Hudyo, yung inyong mga anak, hintil, yung nangasa malayo, ibang tupan ni Cristo. Dinagdagan nila yung kung ano yung nakasulat. Alam nyo ba na yan ang kinasusuklaman ni Abay Yahwa, yung ganyang yung ganyang pagdadagdag, sinungaling na saksi. Yan o yung kinasusuklaman niya. Pero mo, yung nangasa malayo ay ibang tupa. At yung ibang tupa na yun ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. Sa kanila ho yun. Dito sa 16 ng Kawikaan, may 6 na bagay na ipinagtatanim o kasuklam-suklam. 7 na mga kasuklam-suklam sa kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang nagkahasig ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid.
base sa banal na kasulatan, yang malayo na binabanggit dyan sa 2:39 ng mga gawa, doon ho sa 22:21 ng mga gawa, sabi niya, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintil. Yun daw sa malayo ay mga hintil. Hindi ibang tupa. Oh, ibang tupa ni Kristo kasi yung sinasabi nilang nasa malayo eh. Tingnan ninyo ho yung ginagawang panlilinlang ng mga reliyon, ano? Palibhasa, yung kanilang mga miyembro ay ayaw nilang basahin kasi para sa kanila tama na yung ministro. Yung ministro lang, sayang lang yung kanilang pag-aaral kung kayo magbabasa pa. Kaya nga yung mga ministro na yan ay nagsipag-aral para sila na lamang ang pakikinggan. Tingnan niyo yung mga panlilinlang ng mga ministro, no? Pero mo yung bigyan mo ng paliwanag na yung nangasa malayo ay ibang tupa ni Kristo, samantalang letter por letra na yung nangasa malayo ay walang iba kundi yung mga hintil. Kasama ko tayo dyan. So yun lamang ko ipinakikita dito na isang uri ng panglilinlang, pagsisinungaling, pagdaragdag ng Iglesia ni Kristo. Kasi biro mo, dagdagan mo yung nakasulat. Maliwanag ko yung nasa 22-21. SND, sinabi sa akin, yumaon ka, ito ay sapagkat isusugo kita sa mga hintil na nasa malayo. Ang dating Biblia 1905, at sinabi niya sa akin, yumaon ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintil. Maganda balita Biblia Tagalog, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hintil. Diba? So yung malayo dyan, mga hintil, hindi ho ibang tupa, hindi ibang tupa ni Kristo. At pinapalagay nila yung ibang tupa na yon ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Tapos yun nga, yung binasa natin noong nakaraan, si Zacarias 13:8-9, tatlong sinasabi niya, ano mangyayari sa 30 tong ayon sa hula ni Propeta Zacarias. Pero nyo, gumagamit sila ng mga sitas, ayan yun daw huling bahagi ng 30 tong ng Iglesia ni Kristo. Tapos ngayon, ipamamarali mo na sa inyo yung kaligtasan. Samantalang lahat ng kasinungalingan, ginawa niya na. No? So, doon pa lamang makikita natin na talagang lahat ng reliyon, wala ho talagang magkakaroon ng kaligtasan. Wala ho. Tapos sinasabi pa nila na natalikod yung unang iglesia. Sa bagay, kung sabihin man nilang na natalikod yung unang iglesia, hindi ho yung natalikod ay yung kapulungan. Hindi ho kailanman natatalikod yung kapulungan. Kasi ang pinagbabasihan nila ay yun daw pagkamatay ni Pablo. Sabi niya, sabi niya ho, doon sa Gawa 20:29, aking talastas na pag-alis ko'y magsisipasok sa inyo mga galit na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Gawa 20:29. Atin munang suriin ano itong pag-alis. Sabi nila, sa kanila ito, kinukot ko lang. At ngayon narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian na hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Gawa 20:25. Ang di na makikita ang mukha ni Apostol Pablo, ano itong mangyayari? Gawa 20:37-38. At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasak, nagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya hinagkanila na ikinahapis ng lalo na sa lahat ang salitang sinabi niya.
na hindi na nila makikitang muli ang kanyang mukha at kanilang inihatid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa daong. Nanangis sa mga kapatid na marinig ang pangungusap ni Apostol Pablo ukol sa kanyang pag-alis na hindi na muling makikita pa ang kanyang mukha. Ano pala ang nangyari? Bakit di na makikita? Pangalawang Timoteo 4:6-8. Ito'y kinukot ko sa kanila sapagat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibinibigay sa akin ang Panginoon na tapat na hukom na sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Para sa kanila, nang mamatay si Pablo, natalikod na yung iglesia. Ang liwa-liwanag ko doon, sabi niya, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hindi lang si Pablo. Ibig sabihin, mayroong mga kapatid na naging alagad. At nagpatuloy sila sa pangaral. Di ba? So, hindi natalikod yung kapulungan. Sa kanila, yung sinasabi nilang iglesia o simbahan na natalikod, sa kanila yun. Yun o yun. Pero yung sa kapulungan, umabot nga sa atin eh. Diba? Umabot nga tayo. 21st century. Umabot nga tayo. Buhay na buhay yung salita nila eh. Tapos sasabihin nila natalikod. Kasi nga kung hindi tatalikod, wala iglesia ni Kristo. Diba? Kaya kinakailangan may tatalikod. Diba? Hindi naman ho ganun ang nangyari sa kapulungan. Nanatili ho. Hanggang ngayon, inabot na tayo. Kung ano yung ipinangaral nila Pablo, yun din ang narinig natin. Diba? Kasi may pangako siya eh. May ipinangako siya doon sa kanyang mga alagad, doon sa Mateo, kung natatandaan niyo yun. Sabi niya doon sa Mateo 28, pinagbili na niya yung kanyang 11. Ito, yung kanyang pagbibili niyan, ito, katulad lamang halimbawa nitong pagbibili na ito. Sabi ho doon sa 28:16 ng Mateo, datapat nagsiparaon ng 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Yahweh, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Tingnan ninyo, tao sinamba. Datapat ang ilan ay nangag-alinlangan, lumapit si Yahweh sa kanila, kanya kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit, sa ibabaw ng lupa, na ibigay na sa akin. Ngayon, bibigyan nila yan ng ng konklusyon. Di may nagbigay. Ganon nila sirain. Ganon nila sirain ang kasulatan. 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Sino ang inutusan? Yung 11 alagad. Gawin ninyo mga alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Ang ginawa naman ng mga reliyon, nagbautismo, yan ay utos ni Yahweh para yan dun sa mga Hudyo. Pero mo lahat ng mga iglesia nagsipagbautismuhan. Hindi naman pala para sa kanila. Diba? Para sa mga Hudyo yun eh. Pinagsisisi nga sila kasi nga darating na yung 70 AD na wawasakin ang Jerusalem. Yun ho yun eh. Pero ang ginawa ng lahat ng iglesia, lahat ng may church, nagsipagbautismuhan, merong self-baptism, si Oetsi nag-self-baptism pa. Katakot-takot na mga aral na puro kasinungalingan. Yan ho yun. Kaya tayo, matibay yung ating pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, sapagkat yung sinusundan natin, yun yung totoo. Maliwanag. Nasunod ba yun? Yan yung Gawa 2:38. Yan yung sinasabi niya hanggang 39. Sa inyo, sabi niya, at sa inyong mga anak, sabi doon, sapagkat sa inyo ang pangako. Sino? Yung mga Hudyo.
at sa inyong mga anak. Hudyo, yung mga anak ninyo. Di ba? Doon sa mga Israelita, yung mga anak nyo. At sa lahat ng nangasa malayo. Tingnan ninyo, may pagkakaano sila eh. No? Inihiwalay talaga yung hintil eh. Bakit? Bakit ganun ang naging letra niyan? Siyempre ho, taga-ibang bayan ho kasi. Taga-ibang bayan ho kasi yung mga hintil. Hindi naman niya tayo bayan eh. Di ba? Hindi niya tayo bayan. Naging bayan na lamang niya tayo. Di ba? Pero kung ipaliwanag nila, yung nga sinasabi nga ho natin eh. Hindi ibig sabihin ako nagsipag-aral. Totoo yung pinag-aralan. Hindi ho. Halimbawa ho. Sabi doon sa 9:24 ng Roma, maging sa atin, sa kanya na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hintil. Kasi nung panahon na yon, talagang magkaiba. Magkaiba ang mga Israelita, mga Hudyo, at sa mga hintil. Taga-ibang bayan ng turing ng mga Israelita sa mga hintil. Taga-ibang bayan, hindi nila kasama yan. Kaya nga makita, sa inyo ang pangako, maging sa inyong anak. Diba? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Saka naandun yung diin, maging ilan man ang tawagin. Hindi yung pupunta ka doon sa simbahan ng Iglesia ni Cristo o ADD, magpapabautismo ka. Ang tanong doon, tinawag ba? Tinawag ba sila? O nag-apply sila? Nagkusa sila? Iba kasi yung tinawag. Pag sinabing tinawag, merong isang makapangyarihan na nag-alis sa iyo doon sa kasalanan, dinala ka doon sa kabutihan. Iba naman, yung nagkaroon ka ng sarili mong maganda ito, marami dito, maraming mga membro ito. Dito, pwede dito mag-inom, pwede dito magbisyo. Diba? Magkaiba ho yun. May sinasabi dyan, maging ilan man na tawagin, may pagtawag. So ang laki ho ang laki ho kasi ng pagkakaiba. Kaya nga ho, binibigyan natin dito ng diin, emphasis. Yung mga bagay na dapat bigyan ng diin. Nakita nyo, yung panglalansi nila, pero mo, yun daw nasa malayo, ibang tupa ni Kristo. Wala naman sa kasulatan. Yun na nga sa malayo, mga hintil, tayo yun. Ayan. Hindi ibang tupa ni Kristo na iglesia ni Kristo. Hindi yung ganun. Efeso 2:13 hanggang 22. Natapat ngayon kay Kristo kayo noong panahon. Sabi niya doon sa mga kapatid, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan sa kanyang pinag-isa ang dalawa. Iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa iisang katawan ng Diyos sa pamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo.
at ang kapayapaan sa nangalalapit. O di dalawa lang. Hindi tatlong pulutong, dalawa lang. Yung nalalayo at sa nangalalapit doon sa 2:17 ng Epeso. 18, sapagkat sa pamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa, mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Ito yung sinasabi niya doon sa mga Hintil. Dati nalalayo. O dati taga-ibang bayan, taga-ibang lupa. O, di ba? 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo din ang pangulong bato sa panulo, na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Hindi isang simbahan. Hindi upang maging church. Templong banal, sino? Mga tao. Di ba? So, ang laki ng pagkakaiba. Kung magbubukas lamang si Abay Hawa ng mga pangunawa, makikita nila yung ating ginagawang pag-aaral, madali eh. Yun nga lamang, may kalakip doon ng pagbubukas. Kasi kahit na anong dali at hindi mag-i-intervene si Abay Hawa, ay wala rin. Nakita ninyo naman lahat ng mga yan, mga nasaril yan, may mga pinag-aralan yan. Yung mga ministro at pastor niyan, hindi po pwede na wala kayong pinag-aralan. Kinakailangan yung isang manggagawa, isang ministro, tapos yan. Tapos yan sa pag-aaral, sa pagmiministro. Hindi po pwedeng basta ka na lamang. Nakita niyo ba yun? Ibig sabihin, may mga pinag-aralan. Pero, tingnan ninyo yung pinag-aralan nila. Kontra doon sa mga apostolong unang siglo. Yung mga apostolong unang siglo, wala nang pinag-aralan. Sino-sino lang ba may pinag-aralan ng panahon na yun? Diba? O yan, sabihin natin si Pablo. Pero yung pinag-aralan niya, hindi rin niya nagamit. Dahil lang itinuro ni Yahweh o ni Abay Hawa kay Pablo ay yung tungkol doon sa katotohanan. Diba? Hindi katulad nung itinuro ni Gamaliel na kautusan ni Moises. So, doon pa lang makikita na natin na malaki ang pagkakaiba. Kaya ngayon sinasabi, kasi marami silang aral. Kaya nga sabi nga, kung iisa-isahin lang natin, mag-aaksaya lang tayo ng panahon. Pero, mas pinili ko na lamang na ilutang itong ilang bahagi. Baka hindi pa ho natin napakinggan itong aral na ito. Maaari hong hindi pa. Kasi, kalimitan naman sa atin, hindi naman talaga mapagsuri. Hindi katulad nung isang nangangaral ka, talagang susuriin mo lahat ng mga aral ng saksi, aral ng born again, aral ng ADD, INC, Seventh-day Adventist. Siyempre, para maihatid natin doon sa mga kapatid. Kasi wala naman, siyempre meron din tayong mga kapatid na talaga naman nag-aaral din. Kaya lamang yung i-search mo lahat ng mga aral, doktrina. Kaya nga minsan, magugulat na lamang tayo dun sa ating napapakinggan bago dun sa ating pakikinig. Di ba? Ang dahilan mo nito ay para mabigyan tayo ng katuruan, karunungan, kaalaman. Galing kay Abay Hawa. Hindi galing sa mundong ito. Kasi yung mga pinag-aralan ng mga pastor at ministro, galing yan dito sa mundong ito. Wala namang bagay na pang-spiritual. Gagamitin lang nila yung banal na kasulatan para lang dun sa kanilang
sariling interes. Hindi dahil doon sa hindi dahil doon sa aral ni Abay Hawa, kundi sariling interes yan. Hindi ba? So, yun po. At ito ang ating live na ito sa Facebook. Sabi nga, may sinabi sa akin si bro, bakit hindi na lang sa YouTube? Iba kasi yung YouTube at saka itong Facebook live. Meron dito na hindi nakikita doon sa YouTube. Maraming mga, tinanin niyo yung sa views. Mas marami yung views ng Facebook kaysa doon sa views ng YouTube. Tinanin yung ating YouTube live, ilan ang views niya, minsan 58, minsan 60, 70, 80. Ito umaabot ho ng 400, minsan nag-500 pa. Kaya talagang inano ko na talagang mag-Facebook live dahil minsan hindi ho inaabot nung iba na naandito sa Facebook kasi yung mga friend natin sa Facebook, hindi ho natin yan friend do sa YouTube. Ayun, para maliwanag. Bakit? Kasi nasabi nga ni bro, bakit hindi na lang sa YouTube? Bin-route out ko na lang para maalaman ng iba. Kasi baka mamaya nagtatanong din ho yung iba, bakit hindi na lang sa YouTube? Ba't nagpe-Facebook pa? Kasi nga, iba yung viewers ng Facebook, iba rin yung viewers ng YouTube. Kaya kahit paano ay nag-attend tayo. Kasi tinanin nyo ho yung pagka yung natapos na yung ating live sa Facebook. Ang dami yung views niya. Maabot ng 500, mahigit pa. Samantala sa YouTube, pagtapos mo, minsan 40, 50, iba yung viewers ng YouTube sa viewers ng Facebook. So yan na mga kapatid. Sana naliwanagan ho tayo doon sa ginamit nilang mga talata. Gagamit sila ng talata, bibigyan nila ng sariling paliwanag, and then doon sa pagbibigay nila, siyempre, sariling opinion na nila yon. Hindi na yan yung sinasabi o aral. Katulad nung sa malayo, meron pala namang nakaletra na yung malayo, mga hintil. Hindi ba? Ituloy ko lang yung Efeso 2, hanggang 22. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So talagang hindi na kailangan yung hindi na natin kailangan ng simbahan. Bakit? Pero mo, itinayo niya ang kapulungan para saan? Para tahanan niya. Hindi doon sa simbahan. Na sinisimbahan ng Iglesia ni Cristo o ng Adventista, Saksi, Muslim o anumang sekta na mayroong simbahan. Maliwanag po yun, yung sinasabi sa Efeso 2:22. Sabi niya, nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ano itinayo? Simbahan ba? Hindi. Yan yung kapulungan. Mga tao, natatahanan ni Abay Hawa. Di ba? So, sana loobin ni Abay Hawa na, yun, sabi ko nga lagi ko namang pinapanalangin yun na magbukas siya ng pangunawa. Kasi kung hindi talaga siya magbubukas,
Wala rin ho eh. Ah, so yun lamang po mga kapatid. Kung lolobin na Bayhawa sa susunod na linggo, kung pagkakalooban pa tayo, ibang paksa naman ho yung ating papaksain. Nagkaroon nga lamang yan ng part 2 dahil hindi natin talaga kaya. Pero hanggat maaari sa loob ng isang linggo, isang beses lang o isang beses na lang, wala na ho yung part 1, part 2. Nakatulad ng ginagawa natin doon sa YouTube. Ano? So, ang mahalaga lang po dito, nabigyan ng pansin na hindi una, ang binigyan natin ng pansin dito, yung marami ho itong binigyan natin ng pansin, isa-isahin ko lang bagay ha. Kasi meron sinasabi sila, yung pagtalikod na iglesia ni Cristo noong unang siglo. Palaho yun. Hindi ho. Ibig sabihin, yung kanilang sinasabing pagtalikod ng iglesia ni Cristo noong unang siglo, sa kanila lang yon. Pero doon sa kapulungan, walang nangyari ho yung ganon. Tapos, yung 1618, ang iglesia na itinayo ni Cristo, hindi ho iglesia ang itinayo sa 1618, assembly or kapulungan. No. Sabi niya, ang iglesia itinayo ni Cristo, Mateo 16:18, at kung paano tawaging mga apostol ay iglesia ni Cristo, Roma 16:16, Gawa 20:28 kay Lamsa. O tingnan ninyo, nagbibigay pa sila noong isang bersyon, samantalang si Lamsa naniniwala si Cristo Diyos. Di ba? Naniniwala sila na ang Cristo Diyos. Ang iglesia ni Cristo hindi naniniwala na ang Cristo Diyos, kundi tao. Pero kinuha nila si Lamsa. Pero ang paniniwala ni Lamsa doon sa 9:5 ng Roma, Diyos si Cristo. Kinuha mo yung Roma 16 o Gawa 20:28 ni Lamsa, pero hindi mo kinuha yung 9:5 ng Roma ni Lamsa. Nakita nyo? Kaya nga, marami ho kasi lang sila ho yung mga itsura ho yan ng mga sorcerer. Mga magikero, na talagang sabi nga ho minamagic nila. At marami namang napasunod nila doon sa kanilang mga pagmamagic. So yun po mga kapatid, lamin po na Bayhawa sa susunod uling linggo. Na dito uli, gaya nga ulitin ko lang, kaya tayo nagkaroon ng Facebook, ibang viewer sila, may ibang viewers so tayo din, tinatarget po tayo. Lobin ni Bayhawa. Kasi marami akong friend dito sa Facebook. Napakarami ko rin ng friend. At siguro bawat sa atin may kanya-kanyang kaibigan din sa Facebook. Ngayon pagdating ko dun sa sharing, di hayaan na natin na makapagbukas. Pag nabuksan naman ho yun, pwede natin i-share na natin ang i-share. Para may kalat din. Sige ho. Magandang umaga ho sa lahat po ng ating mga kapatid. Doon sa mga inabot at maaring meron din, siyempre meron tayong mga add-on viewers din dito ho. Magandang umaga. Sister Gina Macar, Carlo Roll. Yan lang.
Sister Chris de la Cruz Kim, Lisa Endinibli Corsiga, Sister Lolita Corsiga, Carlo Rol, Noli Tungkua, Brad Nino Dimitillar, mas babad ang mga tao sa FB. Di ba? Kaya pagka minsan na may tinitingnan din nila eh. Lolita Corsiga, teka. Lolita Corsiga, mapag-imbento po talaga bro ang mga bulaang mangaral. Ayan. Noli Tungkua. Joel Suela. Medyo yung aking pagbasa, hindi ko siya Brad Sam Rotoni, Carlo Roll. Mukhang mahina ang aking volume, sabi ni Brad Carlo. Sige po bro, tuloy na po. Tuto ko na lang sa tenga. At Roy Corsiga. Mr. Chris de la Cruz Kim, Brandel Umali. Sana nabasa ko lahat yung mga kapatid na si July Pritz, Milano Mali, dampot system ang style ng INC. Kung ano yung aakma sa aral nila, yun ang kukunin nila. Kaya talagang ang aral nila ay hindi galing sa banal na kasulatan. Belchar Pasis, lahat po ng aral ng reliyon wala sa banal na kasulatan. Yun na yun. Doon pala makikita natin na talagang hindi talaga, pero mo napalabas nila na yung ikatlong bahagi ay Iglesia ni Cristo. Yung nasa malayo, Iglesia ni Cristo. Kalahin mo yun bagay, tinangkilik naman ng mga miyembro. Baka meron ako hindi nabanggit na pangalan nyo nga at nagaano yung aking Ayan. Okay na. So natapos tayo 9:43. Kulang ko lang isang oras din Ayun. So muli po, loobin po ni Abayhawa sa susunod na linggo, ibang paksa naman ang ating pagsasalu-saluhan. Siyempre, laging kalooban ni Abayhawa ang siyang mangyari sa ating lahat. Muli sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayhawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong umagang ito, maraming salamat po, mga kapatid. Ayun. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abayhawa sa higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Muli maraming pong salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.